Ang pamilyang ito na isinumpa ay kumuha ng mahigit 1,000 buhay. Ito ang tunay na kwento sa likod ng Wrong Turn. Noong taong 1950, sa isang maliit na bayan na tinatawag na Ravens Hollow sa Ohio, may isang pamilyang kilala bilang Pamilyang Crow. Naninirahan sila sa isang lumang bahay sa gilid ng kagubatang Ravenwood Forest. Kinamumuhian sila ng mga taga-bayan dahil sa kanilang itsura. Sinasabing pangit at kakaiba ang kanilang mga mukha na parabang hindi sila nababagay sa mundong ito. Isang gabi, sinunog ng mga tao sa bayan ang kanilang bahay. Sa paniniwalang ito ang paraan para mapawi ang sumpa, pero nakaligtas ang Pamilyang Crow. Nagtago sila sa kagubatan, galit, sugatan, pero hindi nasira. Mula noon, nanumpa silang maghihiganti. Ilang taon nang lumipas, nagsimulang maglaho ang mga tao malapit sa Ravenwood Forest, mga naglalakbay, mga nagkay-camping, at maging mga taga-bayan. Ayon sa mga nakaligtas, ang Pamilyang Crow ay nanghuhuli at kumakain ng tao bilang paghihiganti sa ginawa sa kanila. Hinuhuli nila ang sinumang pumasok sa kagubatan gamit ang mga patibong, malalalim na hukay na may matutulis na patpat, mga nakatagong bitag ng oso, at mga alambre na nakabigti sa mga sanga. Habang nangangaso, sila'y tumatawa at kinakaladkad nila ang kanilang mga biktima sa ilalim ng lupa upang kanibalihin. Ang tanging bakas na iniiwan nila ay isang dugong balahibo ng uwak. Noong taong 2080, isang dalaga na nagngangalang Sofia ang nakatakas matapos mawala ang kanyang mga kaibigan habang nagkakamping. Ayon sa kanya, habang siya'y tinutugis, narinig niyang pabulong na nagsalita ang mga crow. "Sinunog niyo kami, ngayon kayo naman ang susunugin." Hanggang ngayon, walang pumupunta sa Ravenwood Forest. Sabi ng mga lokal, naririnig pa rin ang halakhak at pagkaluskos ng mga sanga sa dilim. At kung makakita ka ng balahibo ng uwak sa gilid ng kagubatan, huwag kang papasok. Naghihintay pa rin ang Pamilyang Crow